Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng PTV4. Okay? Title, niloloko niya si Pangulo. Just in. Sinabi ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na sinadya umano ni dating Public Works and Highways Secretary Manuel Bunuan na magsubmiti sa Malacanang ng listahan ng maling grade coordinates ng flood control projects. Kaya naman, imbes na 421, posibleng bumaba pa ang bilang ng ghost flood control projects. Ipapasubwena naman si Bunuan para sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa Enero 19. Kapag umano, hindi dumalo ito, maaari siyang ipakontempt at isyuhan ng warrant of arrest para huliin at pabalikin sa Pilipinas. Ito na, nagkaloko-loko na ang pinagkatiwalaan ng Pangulo. Ito na, niloloko lang talaga siya. Yung SONA ng Pangulo 2024, bakit niya ipinagmalaki yung 5,000 flood control projects na natapos na? Dahil buo ang tiwala ni Pangulong Marcos Jr. kay dating Secretary Bunuan. Pero mo yan, ipagmayabang mo sa SONA ang accomplishment ng DPWH. Ibig sabihin, tiwalang tiwala. Na nung pumutok na ang iskandalo, wala pa, hindi pa ni-relieve, hindi pa sinibak ni Pangulong Marcos Jr. si Bunuan dahil nga tiwala. Sabi natin malinis si President Marcos for the sake of discussion lang, nang dahil malinis siya, wala siyang ninanakaw na sabi ni Attorney Claire, pasalamatan natin at binulgar niya ang tapos pinakamagagaling na presidente daw. Ay nako, this is command responsibility. Hindi pwedeng poros mabait ka na lang. Dapat kung leader ka ng 16 o 17 million Pilipinos, dapat may diskarte ka. Sobra kang mabait. Sabi nga ni Senator Lacson, may post akong nabasa. Sabi ni Lacson, nakikita ko ang sarili ko sa Pangulo. Sobra siyang mabait. At dahil sa kanyang kabaitan, inaabuso siya ng nakapalibot sa kanya. Ito ngayon ang nangyari sa atin. Kaya talamak ang korupsyon sa administrasyong ito, kahit sabihin natin na malinis ang Pangulo. Hindi nga siya nagnakaw, niloloko naman siya ng kanyang kabinete. Tingnan mo, executive secretary niya, yung matino, Atty. Vic Rodriguez, hindi nagtagal. Bakit umalis si Atty. Vic? Dahil sabi ni Atty. Vic sa kanyang libro Kingmaker, ang daming nakikialam. Yung mga walang naitulong nung kampanyahan pa, sila na ang naghari-harian nung nanalo na. Maraming mga appointees na gustong ipa-appoint na hindi naman qualified. Yun. Umalis si Atty. Vic, pinabayaan niya. Ito na ang nangyari. Appoint kung sinong na-appoint. Naka-appoint ng isang DPWH secretary na tignan mo, napakabait magsalita. Yung pala, ito na,
Lacson na mismo nagsasabi na niloloko ni Bunuan ang Pangulo. So ano ngayon? Sinadyang mag-submit ng maling grade coordinate. Kalukuhan talaga yan. May red flag na nakikita na may posibleng may kinalaman si Bunuan sa flood control anomaly. Anong ginawa ng administrasyong ito? Hanggang immigration lookout lang, nagpaalam si Bunuan na umalis para ano ba yun? Pa-check up ba? Alasaldi ko na ngayon. Yung promise ni Bunuan na babalik kung kailan ba yun, nakalimutan ko, last year pa, November 15 ata. Hindi na bumalik. Ngayon, ipapasubpuena. Ay, nako. We were not born yesterday. Ano pang silbi ng subpuena ng Blue Ribbon Committee? Kung ako si Bunuan, babalik pa ba ako nito? Hindi na. So, alasaldi ko na ito. Subpuena, hindi mag-attend. I-warrant of arrest mo. Saan nyo hanapin si ano? Baka nakakuha na ng citizenship niya sa ibang bansa katulad ng ginawa ni Saldico. Sino ngayon ang tumatawa? Ang huling halakhak napunta kay Saldico, napunta kay Bunuan, ang Marcos Jr. administration na pinagmamalaki makukulong na sila bago magpasko. Walang nakulong. Hey, correction please. Sa New Year may makukulong na. Wala pa rin nakulong. Kaya ngayon, determinado, nag-utos ang Pangulo na pabalikin si Saldico. Mag-file formal request repatriation niya sa bansang Portugal kung nandun. Wala namang repatriation treaty between Portugal and Philippines. Paano yan? Tapos United Nations, magpatulong tayo. Interpol, magpatulong tayo. Kailang inaamin ni John Vic Rebulya, mahirap daw suntok sa buwan. So, ito na ang napala niloloko ng mga gabinete. Biersamin, Amina Pangandaman, sino pa yung mga nag-resign lang, Jojo Cades, resign lang, tapos wala nang nangyari. Sino ngayon ang tumatawa? Di si Saldico at saka si ex-secretary Bunuan, nakapagtago na sila. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni si Angkol ang natabangan og sen. So muna yang balay. So muna ni ang itsura sa balay ni Angkol nga natagaan og sen. So kuha na gyud gatakinding na. Kuha na gyud kaayo. Makita gyud nato nga luoy na gyud kaayo ang ilang kahimtang muna ni ang itsura. So gisapaw-sapaw lang nga mga kawayan dayon ang ngero mga kuha na gyud kaayo. Tsura sa yang balay ni Angkol. So atong tan-aw dito sa sulod. So muna ni ang itsura sa pagpuyo ilang Angkol sa ilang balay. So kini lang gyud. So diri lang sila maka higda kulba. Muna ni ang ilang sulod, higdaan na nila. So kuan lang gyud kaayo. Gamay gyud kaayo. So muna ni ang itsura sa ilang atop dinhi sa sulod. So ang uban mga kawayan lang lisod gyud kaayo. Kini na nga putol-putol na gyud nga yero. Og karon Kol pila na ni katuig ang imong balay nga inani nang itsura? 12 na ka tuig na akong balay nga dili maayo. 12 na katuig. Oo.
tungod sa kalisod wala ko gid makapalit og sin og wala ko'y nabangi sa Mm. Kung wala ka kol natabangan karon so wala gid kay ikato. palit og wa ko'y tabangi karon og Mm. si kuan Unsa ra day mong trabaho kol? farmer man. So uma. Uma. Mm. So lisod gud kol ang kuan. So naa pa ka estudyante kol wala na. Wala na. So pila na day kol imong edad? 55 na. 55. So naa pa kay asawa. Wala na pa. So lisod gud. Pila ka book day imong anak kol? Limara ni ang nada. Oh, 5 ra. Oh. Tan laki. Mm. Salamat sa Ginoo nga nagtabang sa sin sa kuha. Oh, salamat kayo kol.